Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay iPhone 6 Plus guys. So ito na guys yung pinapayo sa atin guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay LCD damage guys, no. Tsaka yung battery guys, no. So ipinapa-check sa atin guys kung okay pa daw guys yung motherboard nito guys. So yung reading natin dito guys sa digital multimeter natin tsaka sa analog multimeter tester natin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. So papakita ko rin sa inyo guys kung kahit i-test natin ulit ito guys, no. So ang gagawin natin dito guys, bubuksan natin ito para ma-check natin kasi meron tayo ditong ano guys, no. Meron na tayo ditong LCD guys. Yan. So try natin guys i-test ito guys, no. So ito guys yung pinapayo sa atin guys na phone device guys, no. iPhone 6 Plus guys ng owner guys. Yan. So try natin ito guys salpak guys, no. Tapos meron na rin tayo ditong available guys na battery guys, no. So ito guys ay Fly CDI guys, no. Yan. So check natin. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay tanggalin natin guys yung 2 volts na ito guys, no. Dito banda guys sa charging port niya guys. So ayan siya guys, no. So natanggal natin. So sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito. So para mabuksan natin ito guys ay dito tayo dadaan guys, no. So dito guys pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. So prefer ako guys gamitin guys yung kuko guys. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys buksan gamit guys yung kuko natin guys. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So dandahan natin guys, no. Yan. So tabi lang natin guys yung mga bolts nito. So ito guys yung loob guys ng iPhone 6 Plus guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys ulit guys yung battery nito. So natanggal natin guys yung FBC connector guys ng battery niya or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So dito guys ay titest natin ulit ito guys, na. So para sure tayo. At papakita ko rin sa inyo guys, no. So dito guys ay magsiset tayo dito guys ng diode mode guys, no. So diode mode tayo guys. So check natin ito guys, no. So positive sa positive tayo, negative sa negative. Yan. So kung makita nyo guys, no, yung reading guys sa digital multimeter tester natin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. So hindi siya tumataas at hindi rin siya bumababa guys, no. So ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. Kasi kapag yung reading niya guys pataas ng pataas, pwede siyang full shorted guys, no. At kung yung reading niya naman ay pababa ng pababa ay pwede siyang grounded guys yung motherboard nito or meron siyang leak guys sa motherboard nito guys, no. So ngayon guys ang gagawin natin ay tatanggalin natin ito guys yung LCD nito para matest natin. At mapakita ko rin sa inyo guys, no, na yung reading natin guys sa digital multimeter guys ay tama guys, no. So tanggalin natin guys yung lumang LCD na ito. So yun siya guys, no. So natanggalin natin guys yung lumang LCD na ito guys. Yan. Sunod natin dito guys ay salpak natin ito guys or install natin ito guys yung extra guys na LCD nito guys, no. So install natin guys. So ayan siya guys, no. Sunod natin guys, install natin guys yung battery niya. So try natin ito guys, no, yung bagong battery niya. Kasi ito guys ay yung reading natin dito guys sa battery nito guys ay wala na itong reading guys, no. Kasi ano na ito guys, dead battery nito guys. So yung ginawa natin ay nag-order tayo guys ng bagong battery niya guys, no. So check natin guys kung tama guys yung reading natin sa digital multimeter natin guys. Salpak natin guys yung battery niya. Yan. So try natin pandarin guys, no. So yung reading natin guys sa digital multimeter natin at saka doon sa analog multimeter tester natin guys ay good board guys, no. So dapat guys ilaw ito guys.
So wala siya guys, no? So hindi siya nagano guys, hindi siya nagpa-power. So wala talaga guys. So ang gagawin natin, tanggalin natin ulit guys ang battery niya. Kasi sa reading guys dito guys sa digital multimeter natin guys ay goods naman guys ang reading niya guys, no? Ang problema lang guys ayaw niya mag-power. So check natin ulit, tanggalin natin guys ang battery niya. So, tanggalin natin guys ang battery niya, tsaka yung LCD niya guys, no? Tanggalin natin. So tabi natin guys yung LCD nito guys. So hindi siya nagpa-power guys. Nakita ko na pala guys yung ano niya, yung salary niya. Ito guys, no. Yung button nito guys, check pala niyo guys, no. Minsan kasi guys ay hindi siya naka ano dito guys sa terminal niya guys, hindi siya naka-connect. So kung makita niyo sa atin guys sa video natin guys, hindi siya naka-connect. So hindi talaga ito guys magpa-power guys, no. Ito kasi guys yung EPC connector nito guys ay connection nito guys sa power button guys, no, or yung sa switch niya guys. Yan. So sa sobrang tagal guys ay natanggal siguro ito guys, no. So ang gagawin natin dito guys, balik natin ulit. Yan. Tapos balik natin guys yung ano niya, yung LCD niya. So subukan natin guys, no, kapag mag-power siya. Kasi guys yung ano niya, yung reading niya sa digital multimeter niya, wala naman siyang shorted guys, no, or wala siyang leak guys sa motherboard niya guys. Goods na ba guys yung reading niya guys, no. So balik natin ulit guys. So balik natin guys ang battery niya. So check natin guys, no, kapag mag-power siya guys. So sa tingin ko guys, ito guys ang salary niya guys, no. Yun lang guys ang salary niya guys, yung ano niya, yung EPC connector guys ng power button niya guys, no. So kapag hindi talaga yun siya naka-connect guys, ay hindi talaga siya mag-under guys, no. Or hindi talaga siya mag-power guys. So try natin ulit, pandarin natin ulit. Yan. So kung makita nyo guys, no. So nag-power na siya guys. So yung salary doon guys, yung EPC connector nga ng power switch nito guys, no. So natanggal doon sa terminal niya guys, natanggal lang guys yung FBC connector niya guys, o yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na yun guys. Yan. So antayin na lang natin guys, no. So yung reading kasi natin sa ano natin digital multimeter natin guys ay goods guys, no. Wala siyang shorted guys. Yan. So antayin na lang natin guys. So ito guys yung ipinapagawa sa atin guys na phone device nito guys, no. So ayan siya guys, no. So check natin kapag nagta-touch. Yan. So okay pa siya guys, no. Yan. So good siya guys. Buhay guys ang motherboard niya guys, no. Walang shorted guys or wala siyang leak guys sa motherboard niya guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys matis guys yung motherboard guys ng phone device natin, or kung paano natin malaman guys kapag buhay pa guys yung motherboard guys ng iPhone device natin guys, no. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.